report para sa 2025 national budget. Tawag na unauthorized insertions ni dating Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez. Commission on Higher Education mag-i-issue ng show cause order laban sa Best Link College of the Philippines kasunod ng umano'y hindi otorisadong off-campus activities sa Bataan. Rollback sa presyo ng langis ipinatutupad ngayong araw makalipas ang 3 linggong magkakasunod na oil price hike. Dalawang Chinese national na gumamit ng mga pekeng dokumento arestado ng Bureau of Immigration. At members Church of God International at UNTV nagdaos ng medical, optical and dental mission sa mga persons with disabilities sa San Miguel, Bulacan ngayong araw. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, January 28, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Good news po sa ating mga kasangbahay, may ipinatutupad ngayong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo makalipas ang 3 magkakasunod na linggo ng oil price hike. Batay sa anunsyo ng mga oil company, mababawasan ng 80 centavos ang presyo sa kada litro ng gasolina. 50 centimos naman ang matatapya sa presyo ng kada litro ng kerosene, habang 20 centavos sa diesel. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay dulot ng pagbubukas ng ilang refinery at ports sa US Gulf Coast at ang pagbabago sa tariff policies sa ilalim ng Trump administration. Ipinanawagan ng grupong National Public Transport Coalition sa Senado ang paglalagay ng police outpost sa Marilake Highway dahil sa dami ng aksidente at pagkamatay lalo na sa Tanay Rizal. Ginagawa umanong racetracks ng ilang motorista ang kalsada ng Marilake na siyang sanhi ng sunod-sunod na aksidente sa lugar. Dahil dito, iniutos ni Senator Raffy Tulfo sa PNP Region 4A na paigtingin ang presensya ng mga pulis sa lugar at binigyan sila ng 5 araw upang tugunan ang issue. Magpapalabas ng show cause order ang Commission on Higher Education upang pagpaliwanagin ang pamunuan ng isang private college sa Quezon City kasunod ng mga reklamo hinggil sa pagdaraos nito ng isang off-campus activity sa Bataan noong January 26. Maraming mga estudyante ng Best Link College of the Philippines ang nagpost sa social media ng kanilang mga reklamo laban sa eskwelahan matapos nitong magdaos ng kanilang founding anniversary sa isang resort sa Bataan noong linggo. Kwento ng ilang estudyante, problema nila noong linggo ang mga sasakyan na maghahatid sana sa kanila sa venue ng activity dahil sa sobrang dami ng mga sumama. At dahil sobrang dami ng participants, naging overcrowded at nagkatulakan na sila sa loob ng resort. Bukod sa pahirapang transportasyon, papunta pa lamang ng venue, labis na kalbaryo rin umano ang inabot ng mga estudyante sa pag-uwi dahil kinailangan pa nilang maglakad ng napakalayo para lamang makasakay ng kanilang bus na sinasabing pumarada sa iba pang lugar na malayo sa resort. Dahil dito, may mga estudyante ang hindi kinaya ang matinding pagod dahil may iba sa kanila ang wala ring baon at mayroon ding mga nagkasugat-sugat ang mga paa sa paglalakad ng malayo. Inihalin tulad ng ilan ang kanilang naging karanasan sa makasaysayang Bataan Death March. Ayon kay Chairperson Prospero de Vera, inatasan na niya ang CHED NCR na imbestigahan ang insidente
kung saan sinasabing ni-require umano ang mga estudyante na magbayad sa nasabing event, gayunman ay hindi sila nagbigay ng sapat na transportasyon at nakompromiso ang kanilang kaligtasan. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na wala pang desisyon ang gobyerno ukol sa panukalang magpatupad ng deployment ban sa mga Pilipinong manggagawa sa Kuwait. Ginawa ng DFA ang paglilinaw kasunod ng mga report na lumabas sa Kuwait na nagpapatupad na ng deployment ban ang Pilipinas. Paglilinaw ng DFA, patuloy pa nilang pinag-uusapan ng Department of Migrant Workers ang tungkol sa issue lalo't isinaalang-alang rin ang bilateral relations. Muling nabuhay ang panawagang magpatupad ng deployment ban sa mga Filipino household service sa Kuwait kasunod ng pagkamatay ng isa na namang OFW na sinasabing inilibing ang labi sa bakuran ng bahay ng kanyang employer. Ipiniliwanag ng National Economic Development Authority o NEDA na bagaman may epekto sa Pilipinas ang hakbang ng US na itigil ang kanilang foreign assistance sa ibang mga bansa, magiging indirect o indirect o hindi nito direktang maapektuhan ang Pilipinas. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, karamihan sa mga loan ng Pilipinas ay kinuha sa ibang mga bansa at multilateral institutions. Anya, ang US ang number one source ng grants at maaari lamang nito maapektuhan ang maliit na porsyento ng ating ekonomiya. Naglabas na rin ang opisyal na pahayag si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo kaugnay ng kontrobersyal sa 2025 national budget. Anya, alinsunod sa batas, valid at enforceable ang 2025 General Appropriations Act o 2025 GAA. Dagdag pa nito, kumpleto ang Enrolled General Appropriations Bill na siyang batayan ng GAA at walang blankong alokasyon sa mahigit 235,000 line items. Nakasaad din anya sa Bicameral Conference Committee Report o BICAM Report na otorisado ang technical secretariats ng Senado at Kamara na magpatupad ng corrections at adjustments at hindi ito nakakaapekto sa integridad at legalidad ng budget. Sa isa naman panayam, inamin ng kongresistang may blanko sa BICAM Report para sa 2025 national budget na ipinasa ng Kongreso pero tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago palagdaan ng mga miyembro ng BICAM. Tinawag na unauthorized insertions ni dating Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang paglalagay ng amount sa blankong item sa Bicameral Conference Committee Report na niratipikahan ng Kongreso para sa 2025 national budget. Ito ang reaksyon ng mambabatas sa pahayag ni Marikina City Representative Stella Kimbo, ang acting chairperson ng House Committee on Appropriations, na may blankong item sa BICAM report pero tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago palagdaan ng mga miyembro ng BICAM. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, ano ang detalye sa pahayag ni dating Congressman Alvarez? Ella, naniniwala si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na nagkaroon ng falsification of legislative documents sa Bicameral Conference Committee o BICAM report para sa 2025 national budget. Ito ay matapos kumpirmahin ni Marikina City Representative Stella Kimbo, acting chairperson ng House Committee on Appropriations, na may mga blankong items sa BICAM report pero tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago palagdaan ng mga miyembro ng BICAM. Ayon kay Congressman Alvarez, nilagyan ng amounts ang mga blankong provisions kahit walang authority na isaan niyang Criminal Act. Giit pa nito ang nangyari, ang BICAM report na maraming blanko ang inaprubahan ng Kongreso. 0 pesos anya ang total value ng mga blanko pero tanong nito, bakit mayroon ng laman sa 2025 General Appropriations Act o GAA at ang laman na ito hindi anya iprenesenta sa plenary para maratify.
Giit pa nito, sa plenaryo ng Kongreso dapat at hindi pwedeng maging ministerial sa individual o grupo ng congressmen ang pagdadagdag o bawas sa laman ng BICAM report na ipapasok sa GAA. Ganito rin ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Tanong nito kung meron na palang amounts, bakit blank pa ang nilagay sa BICAM report at hindi yung exact amounts na pamalit sa deleted amounts. Nilabag din umano ng BICAM ang sariling omnibus motion nito at hindi maituturing na typographical, grammatical o printing error ang blank items sa BICAM report. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Tatlong komite sa Kamara ang magsasanib puwersa upang ilunsad ang investigasyon laban sa mga nagpapakalat na fake news at disinformation sa social media. Pangungunahan ito ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson nito na si Santa Rosa City Representative Dan Fernandez kasama ang House Committees on Public Information at Information and Communications Technology. Nakapagsagawa na ng closed-door meeting ang Tri-Committee para sa briefing ng mga kinatawan ng social media platforms gaya ng TikTok, araw ng Lunes, January 27. Sa susunod na linggo, nakatakdang magsimula ang unang public hearing ng TRICOM. Kasi itong investigasyon na to kasi merong final sa akin ng mga 60 mga mga House bills. And meron din privilege speech si Congressman Ace Barbers. At merong resolution na ipinail din. So kung titingnan mo, sama-sama siya. Hindi lang siya yung mga creation of mga content na talagang nagkakaroon ng false information na nadi-disseminate nila. But of course, yung digital literacy as well. Gusto natin magkaroon ng code of conduct ang ating mga social media platform users, no? Second, magkaroon ng disiplina, yung responsible use of these platforms, no? Just like the other tri-media, yung ating traditional media, kayo ay covered by the rules and regulations of the KBP. So dapat magkaroon din tayo ng parang ganun dito sa social media. Patuloy na pinalalakas ng Armed Forces of the Philippines ang seguridad ng kanilang communication system laban sa posibleng banta ng pag-atake ng mga hacker. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, may mga hakbang na ginagawa ang sandatahang lakas upang huwag mapasok ng mga kalaban ang kanilang communication system upang makakuha ng mga sensitibong impormasyon. Sa ngayon ay ligtas at secure naman ang communications na gamit ng AFP. Nitong January 17 na aresto ang isang Chinese sa Makati City dahil sa hinihinalang pang-iispiya o paniniktik sa mga civilian at military installations sa iba't ibang panig ng Luzon. Pinuri ng International Criminal Court o ICC ang pagbubukas ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa investigasyon sa mga kaso ng pagpatay na may kaugnayan sa kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla, handa ang gobyerno na makipag-usap sa ICC sa piling aspeto ng investigasyon habang binigyan diin ang malinaw na hangganan ng kanilang kooperasyon. Sinabi rin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang anumang aksyon ng Pilipinas ay nakadepende sa kahilingan ng Interpol kung may kaugnayan sa ICC jurisdiction. Iniulat ng Philippine Coast Guard na nag-deploy ang China Coast Guard ng karagdagang barko na tila sumusuporta sa barkong matagal nang nasa karagatang malapit sa Zambales. Gumamit ang CCG-3103 ng long-range acoustic device upang harasin ang PCG, habang ang BRP Cabra ay patuloy na humaharang sa paglapit ng mga barko sa baybayin ng Zambales. Mariing kinundina ng PCG ang presensya ng mga barko ng China at sinabing layo nitong baguhin ang status quo at lawagin ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang House Bill number 8839 na nagagawad ng Filipino citizenship kay Lee Duan Wang na isang orihinal na Chinese national. Gayunman, kinuwestiyon ni Senator Rizzo Hontiveros ang naging desisyon dahil sa sinasabing red flags kay Lee Wang na umano'y may kaugnayan sa Big Boss ng sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Giit ng senadora, hindi karapat-dapat gawaran si Wang ng pagiging Pilipino dahil sa mga kaduda-dudang impormasyon na itinatago nito sa Kongreso. Arestado ng Bureau of Immigration ang dalawang Chinese national na sinasabing nagpasa ng peking exit clearances sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport noong January 24. Base sa report ng BI, kinilala ang mga dayuhan na sina Wang Changru, 53 anyos, at Hui Wen, 33 anyos na bibiyahe sana patungo ng Hong Kong. Subalit sa screening ng immigration, natuklasan na peke pala ang kanilang mga dokumento at natuklasang overstaying na sa Pilipinas. Agad na itinurn over ang dalawa sa Legal Division ng Bureau of Immigration at nahaharap sa deportation cases. Samantala, isa pang Chinese national ang naaresto rin ng Bureau of Immigration noong January 22 sa Ninoy Aquino o NAIA Terminal 1 dahil naman sa paggamit ng pekeng visa. Ipinagpatuloy ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-iimprenta ng 73 milyong balota matapos ang ilang linggong pagkaantala dahil sa mga desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa ilang kandidato. Gamit ang 6 na makina, target ng poll body na makapag-imprenta ng 1.5 milyong balota kada araw upang makumpleto ito bago ang April 14, 2025. Tiniyak ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na maihahatid ang mga balota sa takdang panahon sa kabila ng mga naging aberya. Dalawang individual ang naitalang namatay sa 7 hinihinalang election-related incident sa bansa. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, daraan pa sa validation ang naturang mga insidente bago makumpirma kung maituturing na ito bilang mga ERI. Narito ang report ni Lea Ilagan. Nakapagtala na ng 7 hinihinalang election-related incident ang Philippine National Police. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Kabilang dito ang isang shooting incident sa Region 1 noong January 25. Sa Region 1 po ma'am, shooting incident po ito. Ang biktima po ma'am ay Municipal Councilor po ng Cagayan, Ilocos Sur po. Nangyari po yan noong January 25, 2025 na ang biktima po habang siya po ay nag-aalmusal ay dalawa pong individual na nakasakay po sa motor ay binaril po siya at tinamaan po siya sa ulo po. At dinala po siya sa hospital, subalit he was declared dead on arrival po. Dalawang malicious mischief sa Region 2 at Region 6. Dalawang vehicular accident sa Region 6 kung saan alkalde ang biktima at isang oral defamation. Yung sangkot po doon ma'am ay allegedly ay mayor po. Yan din po yung tanong natin, bakit vehicular accident pero nakaklassify siya at nako-consider po na election-related incident. So, ang biktima po dyan, ang involved po sa aksidente ay incumbent mayor po. So, just to preclude any notion na ito po ay hindi sinadya or sinadya po ay mag-undergo din po siya ng validation po. May isa ding shooting incident na naitala sa Region 12 kung saan sinasabing supporter ng kumakandidatong councilor ang biktima. We were informed na ito pong namatay ay supposedly ay supporter po ng running councilor po dyan po sa Maguindanao. However po, yung anak po ng biktima, ang sinasabi po ang kanya pong tatay ay nag-file po ng certificate of candidacy for municipal councilor po. So aalamin po natin kung ito po ba ay validated na nakapag-file po ito ng certificate of candidacy. But since he is a known supporter po ng isang councilor na tumatakbo po sa darating po na 2025, pasok po siya doon sa parameters na supporters po siya ng isang kandidato.
Kaugnay nito, sinabi ni Brigadier General Fajardo na dadaan pa sa validation ang naturang mga insidente upang malaman kung maaari itong mabilang sa validated election-related incident. So we have to wait for at least 10 days po, and we will be expecting official reports from the regional validation committee po to determine whether or not these 7 incidents that were recorded in the past few days may be classified as validated election-related incident po. Kasama sa parameters para mapabilang sa validated election-related incidents ay kung ito ay nangyari sa panahon ng election period at kapag ang biktima o suspect ay kandidato, pamilya ng kandidato o supporters o COMELEC officials. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsalita na si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil kaugnay sa planong extension sa kanyang termino bilang pinuno ng pambansang pulisya hanggang sa matapos ang eleksyon. Ayon kay General Marbil, masaya siya sakaling i-extend ang kanyang termino, subalit handa rin naman ang pambansang pulisya sakaling matuloy ang nakatakdang pagreretiro sa February 7. Always be happen. Ang sinasabi lang natin, talagang magaling talaga ang PNP ngayon. And tomorrow, ang inaano lang natin, have to tell them what's the direction of Philippine National for the future. At least kahit na paano, yung mga papalit sa atin, alam na hindi na nagbabago-bago. Hindi napuputol yung direction. So, talking to these people para the President have marami siyang choices kung sino pwedeng pumalit. Dagdag ni PNP Chief Marbil, magandang tuloy-tuloy ang nasimulang reorganization at paglilinis sa kanilang hanay sino man ang susunod na pinuno ng PNP. Tumanggi naman si Marbil na pangalanan ang kanyang personal shortlist, pero ilan sa mga maaaring pumalit sa kanya bilang PNP Chief ay sina PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Acting PNP Deputy Chief for Operations Lieutenant General Robert Rodriguez at PNP Chief Directorial Staff Major General Edgar Alan Okubo. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP sa COMELEC na ang layunin ng Oplan Katok ng PNP ay upang tugunan ang mga expired na lisensya ng baril. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, regular na tungkulin ng PNP ang kampanyang ito at ginagawa na ito bago pa magsimula ang election period. Nakikipag-ugnayan ang PNP sa COMELEC para ipaliwanag ang layunin ng operasyon at sinigurong hindi ito ginagamit upang mangharas o manakot ng sinuman, lalo na ngayong nalalapit na ang halalan sa May 12. Hawak na ng mga otoridad ang 20 mga pulis na sangkot sa 990 kilos shabu na nakumpiska sa Maynila noong October 2022. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, siyam pa ang at-large at patuloy na hinahanap ng mga otoridad, kabilang ang isang general na nakalabas na ng bansa. Narito ang report ni Leia Ilagan. Nakakulong na sa PNP Custodial Center ang siyam na aktibo at isang retiradong pulis na sangkot sa 990 kilos ng shabu na nakumpiska sa Maynila noong October 2022. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, 10 naman ang hawak pa rin ng iba't ibang arresting unit ng PNP, habang isa ang nakakulong na sa Manila City Jail. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na siya mang hinahanap pa ng mga otoridad, kabilang dito ang 4 na aktibo, 3 retirado, 1 resign at 1 dismissed sa serbisyo. Wala po sila ma'am sa restrictive custody po at again kung nakikinig po sila at may nakakapanood po sa kanila ng mga kakilala nila at mga mahal sa buhay, I think it would be in their best interest po na sumuko na lamang po sila katulad po ng ginawa po ng iba po nilang mga kasamahan
para mabigyan din po sila ng pagkakataon, bibigyan naman po sila ng pagkakataon as a matter of due process po na sagutin po itong mga reklamo po na ito. Kabilang aniya sa hinahanap ay ang isang general na nakalabas na ng bansa noon pang January 8. We can explore other options po of coordinating with the Interpol po. At as a matter of practice po, kapag kami mga warrants po to, ay pwede po tayong mag-apply po ng red notice po to at least inform po kung asaan po siyang bansa po na para makatulong po tayo sa ating mga ating counterparts to account for this one person po na out of the country po. Anatura mga tauhan at opisyal ng PNP ay nahaharap sa dalawang kaso na may kaugnayan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Una aniya ay ang Section 92 o bungling in the prosecution of the drug case na may piyansang 200,000 pesos at ang Section 29 o planting of evidence na walang inirekomendang piyansa. They know the process and we expect na sila po mismo ang makakaintindi na bahagi po ng proseso po ito at kailangan respetuhin po natin yung proseso po at jurisdiction po ng korte. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang ginagawa ang paghahanap ng tracker team ng Philippine National Police kay dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, may positibong resulta ang ginagawang paghahanap ng mga ito kaya't naniniwala silang malapit nang maaresto ang nagtatagong opisyal. Mula sa Camp Crame nagbabalik si Leia Ilagan live. Leia, ano na ang status sa paghahanap na ginagawa ng PNP kay Bantag? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Mayroon na mga lugar na biniberipika ang mga tauhan ng pambansang pulisya sa norte sa posibleng pinagtataguan ni dating Bucor Director General Gerald Bantag. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, patuloy ang ginagawang paghahanap ng tracker team ng PNP para matagpuan ang nagtatagong opisyal. Sinabi pa ng general na mayroong mga positibong impormasyon na nakukuha ang tracker team mula sa ginagawang paghahanap ng mga ito. Wala pa naman anong indikasyon na nakalabas na ito ng bansa. Ella, nauna na nga sinabi ni DIL Secretary John Vic Remulla na malapit nang matagpuan ng mga otoridad si Bantag. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Nasabat ng Bureau of Customs ang 24.2 million pesos na halaga ng hindi idiniklarang pera mula sa dalawang pasahero sa NAIA Terminal 3. Noong January 22, nakumpiska ang $272,000 o katumbas ng 15.9 million pesos mula sa isang Pilipinong pasahero, habang noong January 23, ay nasabat din ang $43,710 o 15,040,000 yen at 62,000 pesos mula sa isang Japanese na pasahero. Kasalukuyang isinasagawa ang inquest proceedings laban sa mga pasahero para sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at iba pang batas. Dinidinig sa Senado ang loan condonation para sa mga magsasaka, mangingisda at benepisyaryo ng agrarian reform. Layon nito na bayaran ang mga interest, penalty at surcharges sa mga utang ng mga individual sa naturang sektor mula sa gobyerno. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang napag-usapan sa Senado kaugnay ng Agricultural Loan at Condonation Act? Ella, kinolekta sa Senate Committee hearing ang mga datos ng mga utang ng mga magsasaka, mangingisda at benepisyaryo ng agrarian reform. Kaugnay nga ito sa loan condonation na pagdinig na isinasagawa dito sa Senado ngayong araw.
Inatasan ni Senador Cynthia Villar, chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, ang Department of Agriculture na magsumite ng mga datos kaugnay nito. Layo ng pagdinig na magbigay ng one-time loan condonation ang mga sektor ng agrikultura o sa mga sektor ng agrikultura, kabilang na dyan ang ilang kooperatiba. Partikular ito sa mga interes, penalty at surcharges ng kanilang mga utang. Ibig sabihin nito, ang babayaran na lang nila ay ang mga natitirang principal loan sa mga kaukulang ahensya o institusyon na pagmamayari ng pamahalaan. Kabilang na dito ang Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, People's Credit and Finance Corporation, gayon din ang Cooperative Development Authority, National Food Authority at ang Kedan and Rural Credit Guarantee Corporation. Ito ay upang matulungan ang naturang sektor na makapagbayad ng kanilang mga pinansyal na obligasyon sa gobyerno. Ella, sa ngayon ay kakatapos lang ng pagdinig ng Senate Committee kaugnay nga dito sa loan condonation para sa sektor ng agrikultura. Dadaan ito sa Technical Working Group bago ito tuluyang maipasa or mapag-usapan sa plenaryo sa isasagawang committee report ng TWG. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Patuloy na nililinis ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at San Pedro City Disaster Risk Reduction and Management Office ang tumagas na langis sa isang warehouse sa San Pedro City, Laguna. Batay sa tala ng PCG, nasa 1,000 litro ng langis ang tumagas at nakaapekto sa nasa 100 square meters ng San Isidro River. Bukod sa recovery operation ay naglatag na rin ng oil spill boom ang PCG upang mapigilan ang langis na makarating sa Laguna, Dibay. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang 3 individual na nasugatan matapos mabangga ng isang motorsiklo ang isang pedestrian sa Butuan City. Narito ang report ni Lizelle Nael. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang nangyaring aksidente sa Kilometer 3, Baan, Butuan City bandang alas 8:30 ng gabi nitong January 24. Sugatan ng 2 sakay ng motorsiklo at isang pedestrian na nabangga habang patawid ng kalsada kasama ang isang bata. Agad namang inassess ng team ang mga biktima upang matukoy ang mga natamong pinsala sa katawan at mabigyan ng paunang lunas. More UNTV News and Rescue provider po, pain provider. Mali pa po ng matabangan. Nakita ba yung naglakaw ka? Oo, nambanta ako ka na. Ibang igoy ng bata. Ako din na siya. Imo siyang, ako po. Iyang kita mo. Gikan mo dito, nitabok mo din niya. Tapos, nabanggaan mo. So, natumba ka po? Wala po. Mag-isot mo yung hawa? Nabil lang ka video ba? Wala. Sige lang ang pinakatawa. Binhod lang. Anay laing pa sa, wala na bunda kang ulo. Bali, nakanundong ka unsay nakaiguan yung parte sa motor? Wala. Nabunal ka? Wala. Wala ka nabunal. Sa likod, wala sakit sa likod. Wala. Nagtamo ng pasa sa kanang hita ang pedestrian na kinilalang si Johnny Tarsita, 54 anyos, taga Purok 20, Kilometer 3, Baan, Butuan City. Papunta naman sa Barangay Ampayon, Butuan City ang 2 sakay ng motorsiklo upang ihatid ang babaeng angkas nito. Ngunit pagdating sa pinangyarihan ng aksidente ay nabundol nila si Johnny na ayon sa kanila ay biglang tumawid. Dahil sa pangyayari ay natumba ang motorsiklo na nagdulot naman ng pinsala sa 2 sakay nito. Unsay gibato mo karon? Panik PCR. Dili ba? Dito sa station. Oo, kay para. Diya to dressing. Ato ba? Uy. Ang pinakasakit kumpara sa isa?
Isa ka na otro ko basama. Kung ka-score na po ang kanangtang niya, 1 to 10. 1 ang pinakagamay o score, 10 ang pinakasakit or pinakanangtang na score. Pila yung score sa pagkanangtang? Nagkaroon ng pamamaga sa kanang pisngi, gasgas sa kanang balikat, tuhod at paa ang rider na si Michael Marcos, 26 anyos na taga Purok 1, Amparo, Butuan City. Naigo ni siya? Di kakadumdum ko naigo siya? Pagtumba na mo, muna din ang nabasa. Okay, mag-physical assessment ko, ma'am, ha? Sa tanawon lang na ako, ma'am, ha? Ilagom na unsa ba siya? Hindi ka maglisod ang ginhawa? Nabisod kay ko mo. Sige. BP palihog system. Tapos, Pananakit naman ng dibdib at hirap sa paghinga ang naramdaman ng babaeng angkas nito na si Erna Jane Pinola, 25 anyos. Matapos ang pagbigay ng paunang lunas sa 3, ay tumanggi ng magpadala pa sa ospital si Johnny Tarsita. Samantala, dinala naman sa Butuan Medical Center ang 2 sakay ng motorsiklo upang masuri ng mga doktor ang kanilang kalagayan. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggal sa pwesto ni United States President Donald Trump ang mahigit 12 abogado ng Department of Justice na sangkot sa 2 kasong kriminal laban sa kanya. Ito isinagawa matapos sabihin ni Attorney General James McHenry na hindi sila mapagkakatiwalaan na maipatutupad ng tapat ang agenda ng presidente dahil sa kanilang partisipasyon sa pagsasampa ng kaso laban kay Trump. Ang mga tinanggal sa pwesto ay naging bahagi ng team ni dating Special Counsel Jack Smith na nag-iimbestiga sa umano'y anomalya sa paghawak ng classified documents at ang pagtatangkang pagbabaliktad sa resulta noong 2020 election. Karamihan sa mga tinanggal ay veterano na sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa korupsyon at seguridad na nagsilbi sa iba't ibang administrasyon. Pinuna naman ng kritiko ang hakbang na ito bilang pag-atake sa rule of law at demokratikong proseso. Libo-libong Palestino ang bumalik noong Lunes, January 27, sa bahagi ng Gaza matapos buksan ng Israel ang hilagang bahagi ng lugar sa unang pagkakataon kasabay ng pansamantalang tigil putukan. Ang pagbabalik ng mga residente kahit sa mga lugar na sirang-sira na ay itinuturing nilang simbolo ng katatagan matapos ang malawakang gyera ng militar ng Israel. Samantala, nasa 70% ng 2.3 million population ng Gaza ang nawalan ng tirahan at naharap sa bagong panganib sa kanilang kalusugan sa kanilang pagbabalik sa lugar. Tiling prioridad ng UNTV Wish 1075 kasama ang iba pang subsidiary ng KDR Group of Companies ang public service. Kasabay nito, iba't ibang plano ang inilatag ng kumpanya upang lalo pang mapalakas ang presensya ng serbisyo publiko sa ating mga kapwa hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba pang mga bansa. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Kailangan i-continue natin kung ano yung nakita na natin na epektibo. At yaang ating ngayong pagiging icon ng charity at ng pagbabalita sa UNTV, kailangan yan ay ating mapalakas sa taong ito ng 2025. Palaki ng palaki ang nagiging papel ng KDR Group of Companies sa larangan man ng broadcast o social media. Kaya naman kasama rin sa mga kinukonsidera nito ang mas malaking responsibilidad pagdating sa paghahatid ng tulong sa publiko. Kung ano yung vision na dapat nating makita. Ano yung dapat nating direksyon.
Kasi mahirap lumakad ng walang direksyon. Lagi dapat alam natin yung ating vision, naka-reiterate sa atin yung ating direction, naka-reiterate sa atin yung ating mga goal. Para sa taong ito, sentro ang mga katangian ng pagiging proactive at strategic para makamit ang iba't ibang layunin hindi lamang ng kumpanya, kundi pati na rin ng bawat isang empleyado. Ayon kay KDR Group of Companies President and CEO Kuya Daniel Razon, kasama sa mga planong ito ang pagpapaigting pa ng presensya ng UNTV News and Rescue bilang nag-iisang public service channel sa bansa. Bukod sa pagiging source ng totoong balita, inilunsad ang pinakabagong UNTV News and Rescue First Responders at ang pag-abot ng UNTV Radio Mobile Booth sa iba't ibang bahagi ng bansa, kasama ang UNTV Mobile Dental and Medical Clinic. Suportado naman ito ng mga taong nasa likod ng pagsasahimpapawid ng istasyon. Si Kuya kasi ang mind niya laging geared towards innovation. So syempre sa paggawa niya ng maraming inobasyon, gumagamit siya ng iba-ibang mga sistema. At isa na nga dito yung binanggit niya na strategy and proactive. Hindi lang trabaho I get fulfillment because of public service. Yun ang gusto ko talaga sa buhay. Parang here, I get to work, masaya ako, and I do public service. So, swak na swak yung lahat ng ideas ni Kuya Daniel Razon. Mas palalakasin din ang pagiging iconic platform ng Wish 1075 para sa mga original Filipino music o OPM artist upang lalo pang makilala sa buong mundo ang galing ng mga Pinoy. Kahit ang mga DJ ng natatanging FM station, excited na rin para rito. I really feel how much he loves not the company but each employee is very important no matter what task you have. He really made us feel that every task you have or whatever role you have in the company is really, really important, and I'm just really, really grateful to be here. Kami sa Wish 1075, we will continue doing what we do best, and of course with the new directive of Kuya Daniel Razon for this year, being proactive with making Wish 1075 #1 overall. Pagtutuunan din ng malaking atensyon ang KDR Music House, Radyo La Verdad 1350 at KDR Adventure Camp. Ito'y sa pamamagitan ng iba't ibang specific strategy sa bawat isang subsidiary company upang agarang matupad ang mga plano para sa bawat isa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsasagawa ngayon ng free medical, optical at dental mission sa mga person with disability sa bayan ng San Miguel, Bulacan, ang Members Church of God International kasama ang UNTV. Mula sa bayan ng San Miguel, Bulacan, makipalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta na yung isinasagawang medical at dental mission dyan? Magandang tanghali aga, simula pa nga kaninang umaga hanggang ngayong tanghali ay tuloy-tuloy nga ang serbisyo publiko na hatid ng Members Church of God International at UNTV dito sa bayan nga ng San Miguel, Bulacan, kung saan prioridad dito ang mga person with disability na mga kababayan natin at maging ang mga nangangailangan talaga ng tulong ng atensyong medikal. Bilang tugon sa kahilingan ng samahan ng may kapansanan o samaka sa bayan ng San Miguel, iba't ibang public services ang pinagkaloob ng MCGI sa nasabing samahan. Ayon kay Mona Lisa Labitoria, Bisperas at Disability Affairs Officer 3 o PIDAW, sa bayan ng San Miguel pa lang 3,000 person with disability na o may kapansanan ang talagang
kailangang mabigyan ng regular na serbisyo. Pero dahil anya sa hindi nila kakayanin, kaya naisip nilang humingi ng tulong sa MCGI at UNTV. Yung pong programa na ginawa ng MCGI and UNTV today, free medicines, napakalaking tulong po noon. Free eyeglasses. I mean, ilang tao po yung nagtsatsaga na wala po silang maayos na salamin or natitiis na sira yung ngipin nila kasi wala silang pambayad ng dentista. Yung mga ganun pong bagay. Pero there's still a lot of things here in these services. So yeah, really, really grateful. Samantala, sinamantala naman ng ating mga kababayan ang pagkakataon para magpa-check up at makaabil ng libreng salamin sa mata. Isa na dito ay si Roxana Lacanilaw na since birth ay bulag na ang isang mata. Nang babalitaan niya na may free eyeglasses, agad siyang nagpa-check up. Habang ang iba naman nating mga kababayan na PWD ay sinamantalang makapagpa-check up sa doktor at magkaroon din ng libreng gamot, bukod pa ang mga nabunutan ng ngipin at legal consultation. Sa ngayon, maraming mga kababayan natin ang tuloy-tuloy na nagpapagamot, hindi lamang ang mga may kapansanan kundi maging ang iba pang mga residente dito sa San Miguel, Bulacan. Aga sa sitwasyon dito sa Multipurpose Coliseum, kung mapapansin natin, ay marami na talagang mga nabigyan ng atensyong medical, dental, optical at talagang legal consultation, pero ito ay tuloy-tuloy pa rin at ito nga ay pagkatatapusin lang natin mga bandang mga hapon, mga alas 3 doon sa mga kababayan nating mga nagpalista rito at lahat naman dito ay talagang masaya dahil nagkaroon sila ng libreng kumbagay atensyon Church of God International at UNTV. At dumating latest live mula dito sa San Miguel, Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Alright, maraming salamat, Nestor Torres. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 11, versikulo 28 hanggang 29, na nagsasabi, "Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at papagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.